Siya ang tinaguriang ama ng masa. Ang pangulong walang takot, matapang, palaban, at minahal ng milyon-milyon. Ngunit sino nga ba talaga si Rodrigo Duterte? Ano ang kanyang pinagdaanan bago siya umabot sa tuktok ng kapangyarihan? At anong mga kwento ang hindi natin narinig sa likod ng kanyang pagiging pangulo? Sa video na ito, ating alamin ang fame at glory ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga untold story sa likod ng kanyang makulay at kontrobersyal na buhay. Ipinanganak si Rodrigo Roa Duterte noong March 28, 1945, sa Maasin, Southern Leyte. Anak siya ng politiko ring si Vicente Duterte at Soledad Roa, isang guro at civil leader. Maaga pa lang, halata na ang dugo ng leader sa batang digong. Lumaki siya sa Davao City. Doon siya unang nasal-aya ng publiko bilang isang masigasig na prosecutor o piskal, na walang kinikilingan. Pero alam mo ba, na si Digong ay halos hindi nag-graduate sa high school dahil sa dami ng gulo niyang pinasok. Kwento ng ilan, dati raw siyang problemado student, ngunit matalino at may utak. Isang rebelde, ngunit may paninindigan. Noong 1988, pumasok si Duterte sa politika bilang mayor ng Davao City. Dito nagsimula ang alamat. 3 dekada siyang namuno sa lungsod, at ginawang isa sa mga pinakaligtas na lugar sa bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, kilala ang Davao bilang No Smoking City, at mahigpit sa droga at krimen. Pero kasabay ng tagumpay, ay kontrobersya. Sangkot siya sa isyu ng Davao Death Squad. Marami ang nagtanong. Siya ba ang tunay na utak sa likod ng mga extrajudicial killings? Hindi ito napatunayan. Ngunit ang kanyang imahe ay lalo pang naging matapang. May sariling estilo si Duterte. Barumbado, bastos magsalita, pero totoo sa sarili. Hindi siya nagpapanggap. At yon ang nagustuhan sa kanya ng masa. Putang ina, kill them all. Ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag ay naging headline sa buong mundo. Pero para sa ilan, ito ay simbolo ng pagiging makatao. Hindi diplomatiko, ngunit totoo. Hindi scripted, kundi galing sa puso. Alam mo ba na minsan ay gusto na niyang umatras sa pagkapangulo? Noong 2015, ilang beses siyang tumanggi na kumandidato. Pero dahil sa panawagan ng bayan at suporta ng mga kaalyado, nagdesisyon siyang tumakbo, at nanalo landslide. 2016, nanalo si Rodrigo Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. At dito tuluyang nagbago ang kasaysayan. Unang hakbang niya, digmaan kontra droga. Sa loob lamang ng unang buwan ng kanyang termino, libo-libo ang nasangkot sa operasyon. Umani ng papuri pero kasabay din ang matinding batikos, lalo na mula sa mga human rights groups at international bodies. Ngunit hindi lang ito ang kanyang ginawa. Free college tuition. Libreng gamot para sa mga mahihirap. Pagpapalakas ng AFP at TNT. Build program. Diplomasya sa China, at matapang na posisyon laban sa mga banyagang bansa. Sa likod ng kanyang galit sa simbahan, malapit daw si Duterte sa kanyang nanay, isang debotang Katoliko. Kwento ng mga malalapit sa kanya. Sa pribado, si Tatay Digong ay tahimik, sentimental, at mapagmahal sa pamilya. Sa kanyang pag-alis sa Malacanang noong 2022, iniwan niya ang isang bansang hati, ngunit gising. Sa kabila ng batikos, nananatiling mataas ang tiwala sa kanya ng maraming Pilipino. Ipinakita ng mga survey na isa siya sa pinakapinagkakatiwalaang presidente sa kasaysayan ng bansa. Ang kanyang legacy ay hindi lamang ang laban kontra droga, kundi ang pagbibigay boses sa ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga hindi naririnig. Makulay, maingay, kontrobersyal. Ganyan ilalarawan si Rodrigo Duterte. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang leader na binigyang halaga ang seguridad, disiplina, at pagmamahal sa bayan. Marami mang hindi sumasang-ayon sa kanyang estilo, hindi matatawaran ang kanyang naging kontribusyon sa bayan. At ang kanyang kwento, ay bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naiambag ni Duterte bilang Pangulo? Comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa marami pang makasaysayang kwento.